Ops, teka, bago ka magpatuloy sa aking video, huwag kalimutang mag-like, comment, subscribe. Dumating na pala yung ating pulley na nabili sa Shopee. Ito pala yung ating stock na kalkal pulley. Napakaganda ng pagkakagawa nila. Napakapulido. At kung mapapansin nyo, sa kanyang ball ram, hindi masyadong kinalkal. Kasi ang sekreto nila dyan, kaya ganyan, hindi nila masyadong sinagad sa dulo para daw hindi manganto yung bola. And kung makikita nyo yung pagkakalapat ng pinaka-pulley natin, sobrang pulido, sobrang kinis. At nandito pala tayo sa Paco Rider Stuff dito sa Tugigaraw para ipakabit yung ating pulley. Hindi lang pang sidings yung kaya nilang ikabit dito. Kaya din nila mag-wiring dito guys ng mga ilaw, busina, or kung gusto nyo magpa-repack ng shock, lahat. Pwede kayong mag-inquire dito. So ilalagay ko na lang yung page nila sa description para makita nyo sa mga taga Tugigaraw or Solana or somewhere dito sa Cagayan. Kung gusto nyo magpa-PMS sa kanila, pwede lang kayo mag-message sa kanilang Facebook page. Guys, para hindi kayo boring, ipapakita ko sa inyo kung paano nila ilagay yung ating pulley set. Yung ating mekaniko, mayroon siyang sariling diskarte sa paglalagay ng ating pulley. So, inuuna niya muna yung ating pulley bago niya ilagay yung ating torque drive. So, dito makikita natin na lilinisan niya yung pinaka-shafting ng ating torque drive and lalagyan niya ng grasa. And sabay niya ilalagay yung ating torque drive and papaikutin niya ito para malubricate niya yung pinaka-torque drive bearing. Kapag napabayaan kasi natin yung ating torque drive bearing, dalawa lang yung pwedeng mangyari yan. Pwedeng palitan yung torque drive assembly or pwedeng palitan yung torque drive bearing. So nakadepende sa mekaniko yan kung ano yung magiging diskarte niya. So to cut the long story guys, eto excited na tayo kung ano yung magiging performance nitong ating kalkal na pulley. Hindi na ako makapagtimpi guys, parang gusto ko na kagad siyang hatawin. Nga pala guys, yung gamit nating backplate dito ay yung stock pa rin. Kasi yung nabili natin sa Shopee na kalkal pulley ay hindi kasama yung kanyang backplate. So pwede nyong gamitin yung stock since stock naman din yung ating pulley na ilalagay dito. So bali yung kuha natin dito sa ating pulley ay 1,700. So ilalagay ko sa description yung buong specs ng ating motor at ito hahatawin na natin. Alright, so naipakabit na natin. And ngayon testingin natin yung performance if maganda yung kanyang top speed. Kasi yung pakiramdam natin sa arangkada sobrang smooth. Smooth na siya dati nung nalagyan natin ng regroove bell, pero ngayon mas naging smooth pa siya. So guys, the moment of truth tayo. So yung set natin dito ay same pa rin dun sa dati nating setup. Naka 1113 na flyball, 1K na center spring, 1.2 na clutch spring. So nagpalit lang tayo ng kalkal pulley and dito tayo magte-test. I-check natin kung may pinagbago nga ba yung kanyang top speed. Dati yung nare-reach natin dyan ay nag-1 offer tayo. I-check natin kung kaya niyang higitan yon. So let's go. Go. Mas naging smooth yung kanyang arangkada. Tingnan natin kung dudulo. Ay, sayang. Ayan na. 101, 2, 4. Ay, sayang. Hindi ko may compare kasi same yung setup natin eh. Bali pulley lang talaga yung pinalitan natin. Pero sa tingin ko naman may pinagbago na. Arangkada pa lang medyo mas okay compare sa dati. So isa pa. Minto kasi tayo kasi may may dump truck. Ito, try natin. Medyo mahaba-haba to. Ayan. Malakas yung hangin. 108, 110. Ayun, nakapag 110 tayo pero hindi pa sapat yung 110. Pero goods na 110. Mas maganda kasi yung naipapakita ko sa inyo yung difference, 'di ba, compare dati nung naka stock pulley tayo. Although stock pulley naman to, kaso nga lang nakalkal siya.
So hindi na pala tayo naglagay ng tuning washer sa kanya kasi maganda naman yung sampa ng belt, hindi siya mapagpag. Ito, try natin. So ibit natin yung 104 na stock pulley natin. Try natin kung kaya niya mag 105, 106. Malakas yung hangin. Ayun nga, nag 106. Sige pa, 106. So meron pa akong magandang pagtestingan dito sa may bypass. So doon tayo magte-test sa sa may bypass papuntang Carig para makita natin yung resulta. Kasi dito medyo bitin yung daan, tsaka may mga sasakyan. Maganda doon kasi walang masyadong dumadaan and solo natin. So pinaka max natin ay 110. Natatakot kasi tayo mag center stand sa kanya na i-full throttle siya. Kasi baka mamaya magkaroon ng problema yung ating bell o kaya yung pulley, di ba? Kaya doon tayo magte-test sa bypass para makita nyo yung performance niya. So 110, check natin kung mahigitan niya pa yung 110 na top speed natin. So maganda kapag kakakabit ng pulley, dapat i-maintain lang muna natin yung takbo natin sa 50 to 60. Diyan muna tayo mag-average, saka natin babanatan. So kanina, hayaan nyo na yun, consider nyo na kasi talagang excited tayo. Dito natin talaga makikita yung full performance itong pulley na to. So sa mga nakatry na ng aftermarket na pulley like JVT, RS8, hindi ko pa natatry yan, pero sana mag-comment kayo if same tayo nang nakukuha. Kasi di ba magkaiba naman yung kalkal pulley sa aftermarket. Yung aftermarket na tinatangkilik ng mga user niyan ay proud sila na gamitin yung mga aftermarket. Syempre tayo, wala tayong budget para sa mga ganong halaga, kaya kalkal pulley na lang muna tayo pansamantala. Pero ito naman yung kalkal pulley natin, karamihan na mas gusto nila ito kasi pansamantagal compare dun sa mga naka aftermarket na pulley. Buti na lang guys, tuyo yung daan. Kasi nung pumunta tayo dito nung nakaraan, maputik to. So ngayon makikita naman natin na all goods. So ito yung sinasabi natin na maganda mag-test dito. Wala masyadong sasakyan na dumadaan. Kasi medyo may kahabaan din yung daan na to compare dun sa dinaanan natin kanina. So ito, dito tayo mag-start. Tapos nasa 80 kilos pala tayo ngayon. So yung kilo kasi natin naglalaro yan, minsan nag-85, minsan 80. So nasa 80 tayo ngayon kasi medyo puyat tayo ng ilang araw tapos hindi tayo kumain. So simulan natin dito. Alright, diretso na to guys. Nung nakarang nag top speed tayo dito 109 lang. Check natin if malaki yung pinagbago. Ayun na, 109, 110, 110 pala, 110. Mas maganda yata dun sa kabila. Mas maibubus natin yung full potential nitong pulley natin. Dito tayo guys sa kabila. Mahaba yan, no? Mauubos talaga yung lakas nitong natin pagka dumaan tayo dito. Medyo may kalakasan kasi yung hangin, kaya iba talaga yung takbo niya ngayon. Buti dito kasi dire-diretso, walang mga sasakyan.
Solid na siguro dito. Try natin. Yun lang, may sasakyan. Ulit, balik tayo. Yan, race na lang tayo. Try natin kung mahabol natin. Ay! Mamaya pagbalik na lang. Na 103, 104. Okay pala, kahit dito tayo mag-umpisa. 107, 108. Medyo hindi kasi pantay yung daan. 110, 111, 112. Uy gagi, uy 113. Uy gagi. Ay. Grabe, nag 113 siya. Yung takbo niya nasa pinakadulo talaga. Check natin. Ay, may nagpa-practice dito. Check natin dito. 1, 2, 3, go. 113 ha. Gagi, lakas ng hangin. Malakas yung hangin guys. 105. (106) 107, malakas yung hangin. Mas maganda yung papunta doon kasi hindi masyadong di tayo sinasalubog ng hangin. Dito tayo para maibabad natin ng mabuti yung throttle natin sa pinakadulo. So dati nung stock to na-achieve natin ang 114, pero yun kasi medyo pababa yung daan. Pero dito makikita nyo naman na straight talaga. So go. Ayan o, mas dumudulo siya pagka papunta doon. 110 na, nandito na tayo ha. 112, 113, 114. Shit, 115. Ala, grabe guys. Nag 116, 117. Grabe guys, 117. Shit, 118. What? Wow! Grabe! 118. Oh my god! Grabe! Grabe guys, 118. Bibihira natin makuha yun sa straight na daan. Wow! Kinilabutan pa ako. Ang saya. Grabe, grabe. Isa pa. Nag-enjoy na naman tayo guys. Grabe, 118.
Kaya niya pumalag sa ano to, stock na NMAX sa ano, long distance. Meron pa siyang ibubuga guys, kaso yung sasakyan kanina may ano, may mga nagda-driving lesson kaya napatigil tayo. Pero kaya niya mag 120 to, promise. Ang sarap. RPM unlock tayo guys. Kanina hindi tayo nabubuhayan kasi 103 lang. So ngayon na-reach natin 118. Shit, kalkalbuli lang pala makaka-unlock sa RPM limit natin. Ito siguro ma-achieve natin dito ang 120. Ganda din kasi ng combination na flyball natin guys. Before tayo nagpalagay, yung pinaka top speed natin dito 109. So let's go ulit guys. Ay, walang kokorap. Dulo talaga, grabe, ang lakas dumulo guys. Partida yung daan, hindi pa siya patad, as in lubak-lubak siya. Ayan na ulit guys, 115, 116, 117, 118, 119. Baka mag 120 tayo guys. Ay, 120 mo na. 119. Ayaw. Ayaw mag 120 guys. 119 tayo. Sabay. Hanggang makuha natin yung 120 guys. Sana may maka-gauge tayo na same lang din na all stock para makita din natin yung difference ng stock sa nakakalkalbuli. Isagad natin dito sa dulo. So ito na yung final and last natin na top speed. Mainit kasi guys, nag-enjoy tayo sa paglalaro pero tignan nyo naman yung init. Sagad natin dito guys para as in sagad na sagad. Alright, let's go. Medyo laruin lang natin yung throttle natin para mas mabilis siyang umangat. Ayun o, 114, 115. Medyo malakas na yung hangin guys. Medyo pabaliktad na. Try naman natin pabaliktad kasi yung hangin nag-iba na. Try naman natin dito para hindi maantala yung mga nagda-driving lesson. Dito tayo. Okay, go. Pabaliktad naman to. Ganun pa rin, malakas kayo hangin.
nagwa 110 tayo. 111, 112. So yun na guys, yung final natin 119. So kalkalpuli tayo. Yung fly ball ay 1113 and center spring 1K 1,200 na clutch spring, and the rest all stock na. Yung rider ay 80 kilos, pero kapag medyo mas magaan sa akin to, kaya niya sigurong mag 120 to.